Hi Wiswis! Dahil Pride ang motif natin ngayong season series, we will be visiting a country that champions the rights for the LGBTQIA+ community. Tara, samahan ninyo kami on our journey to Taiwan. Hi mga Wiswis! So ayan, nandito tayo ngayon sa NAIA Terminal 3 dahil tayo nga ay babiyahe papuntang Taiwan. At for this episode, special tong occasion na to dahil hindi lang tayo pupunta doon sa land na kung saan very wide accepted ang pagiging LGBTQIA+, but also pupunta tayo doon dahil birthday ni Mama! Mama, hi! Ayan, so nag-twinning pa kami, diba? Ang saya. Tignan nyo naman yung outfit namin dalawa, oh, for the green. So right now, we are headed for the boarding gate kasi nga, ang nakalagay dun sa display was our boarding gate is assigned at gate 116 dun sa may display. Pero sa boarding pass na hawak namin is gate 104 asterisk. Pinuntahan namin yung 104 na gate pero ang nakalagay kasi is Nagoya, so we're quite confused bakit conflicting sila. So, as a first tip ko sa inyo kapag nag-travel kayo is double check your boarding gate first bago kayo mag-ikot-ikot at kumain sa airport. At this point, we decided to head to gate number 116 as shown in our flight information display. Pero dahil hindi rin namin mahanap ang gate number 116, we then proceeded to gate number 104 as shown in our boarding pass. Right now, Wiswis, nandito na tayo around gate 104. So we opted to stay here according to the gate assignment sa aming boarding pass. Nagtanong kami kanina sa may agent ng Cebu Pacific dun sa random gate and she advised us to stay here accordingly kasi nga baka mamaya magkaroon ng gate change. At least from the airline perspective, alam nila kung saan hahanapin yung mga passengers. So dahil napakaaga naming nakarating dito sa boarding gate, I will take this opportunity para i-share sa inyo yung naging experience namin from the departure area, from the check-in counters all the way here to the boarding gate. So let's begin the story from the departure side. We came here sa airport around 2:09 in the morning and we are 5 hours ahead from our scheduled time of departure which is at 7 in the morning. Para sa ating journey today, we'll be taking Cebu Pacific Air Flight 5J312 going to Taipei. When we arrived here sa may departure area, ang una namin ginawa is dumiretso kami sa may check-in counter kasi we had the privilege to save time from paying the travel tax kasi when I was making the booking, Cebu Pacific Air gave us the option to pay the travel tax ahead. Alam ko pwede nyo rin siyang bayaran ahead by going online sa my TIEZA. So doon pwede kayo magbayad ng travel tax ninyo per passenger which will cost you around 1,620 pesos for economy class passengers and 2,700 pesos para dun sa mga may hawak ng business class tickets. Mga passengers na required dyan magbayad is yung mga passengers nating may hawak na Philippine passport holders going overseas for travel or tourism. Ngayon, kung kayo ay pupunta overseas para mag-reside or mag-work, yung mga OFW exempted sa pagbabayad ng travel tax at yung mga residents naman sa ibang bansa, alam ko, reduced travel tax naman yung binabayaran nila. Sa check-in counter naman, the usual lang, your passport. Hindi na rin hinanap yung ticket namin.
Ang ginawa niya lang is swipe niya lang yung aming passport, tapos na-retrieve na niya yung record namin sa system ni Cebu Pacific. I gave the flight number just for reference dun kay kuyang ground staff kasi mahirap na baka marong check-in or ma-check-in yung ibang tao in our behalf. Now, after getting our boarding pass, I was really planning na doon mag-vlog outside. Sabi ko for a change. But I was afraid na baka mamaya mahaba na naman yung pila sa immigration. Now, contrary to my expectations from what happened nung last time nating nagpunta ng Hong Kong nung November 2023, ngayong June 2024 dahil nga naman lean season, hindi rin ganun siguro kadami yung passengers at madaling araw pa naman. Sobrang bilis lang ng pila sa immigration, like napakaikli. We only waited for around 10 to 15 minutes in the queue, then it was our turn. From our experience pala, sobrang gaan lang nung nangyari sa amin, sobrang smooth ng process. Hindi na masyadong tinanong si mama, tinanong lang siya kung kailan ang balik, sino kasama. Tapos nung tinuro ako ni mama, tinawag na din ako ng immigration officer, pinagsabay kami. Tapos from my experience naman, dahil dalawa na pala kami ni mama dun sa immigration counter, more chikahan lang. Tapos tinanong niya lang ako kung kamusta, ganun. Sabi ko okay naman, ayan. Tapos sabi ko gusto ko yung work nila, gusto pa rin maging immigration officer. Tapos sabi niya, bakit? Ba't ayaw mo na mag-OFW? Sabi ko, kasi gusto ko yung ganyan, yung naka-andya ka lang, tapos interview. Tapos dahil nga syempre, di ba, meron tayong video about immigration, so nag-share ako sa kanya ng mga inquiries na nakukuha ko sa mga subscribers and watchers natin sa YouTube channel. And also, binabanggit ko nga sa kanya yung kapag ba nakakarinig ka ng tourist, pinsan, Dubai, di ba, merong medyo tataas na yung kilay mo. Tapos ayun, nagtawanan lang kami, like sobrang gaan lang. Wala siyang tinanong na yung pang immigration na tanong. Ay more on chika lang ako sa kanya ng mga bagay-bagay. So, ayun, sobrang bilis lang. Wala pa kaming 3 minutes. Yung 3 minutes nga na yun, more chismisan lang kami, walang tanong na pang immigration. Tapos diretso na kami ng final security check. I will also take this opportunity po para mag-share na sa inyo ng mga tips about traveling, mga ways. I've always been adamant about being confident, being honest, being courteous sa immigration. Kasi sinasabi ko sa inyo, ways, isang tingin lang ng immigration, meron na yung nabubuong storya sa utak niyan. From our experience nga, binanggit pa niya na nag-twinning daw kami. So obviously, alam mo yung may feel mo talagang na magta-travel. Sino ba yung mga usually naho-hold nila? Madalas yung mga solo female travelers. Ayan, tapos bound for countries or destinations na hindi naman talaga ganun ka binibisita natin mga Filipino. Like I mentioned before, kapag narinig ko na yung tourist, pinsan, Dubai, medyo red flag siya. Ngayon, bibigyan ko na kayo ng tip. And this is based on the increase na nare-receive ko sa ating YouTube channel. Pasensya na pala kung hindi ako nakaka-reply on time at sobrang bagal. So, una kong tip sa inyo mga wiswis is prepare your document according to your background. Napansin ko, most ng mga nagtatanong sa ating channel is mga solo female travelers tapos going to countries to visit their relatives or sponsored yung travel. Ngayon, kung ako yung immigration officer, syempre ang una kong iisipin is, totoo ba na may kamag-anak yung passenger doon? So, paano ba papatunayan na may kamag-anak ka? Syempre, dapat meron kang copy ng passport ng relative mo. Ngayon, kung first degree naman yan na relative at matitrace naman yung pagiging kin ninyo or makamag-anak, okay lang kahit wala ka ng dalang birth certificate. For example, kung si mama OFW or ako, iimbitahan ko siya sa Kuwait, kahit wala na siyang dalang birth certificate ko, it's alright kasi makikita naman sa last names namin na magkamag-anak talaga kami. Ngayon, kung hindi ko siya immediate na relative, like for example, pinsan, tita, mga ganon, kailangan mayroon tayong proof na matitrace natin yung pagiging relative. So, paano ba yun? For example, birth certificate ko, tapos birth certificate ng mama ko, tapos kunyari tita ko si mama, kailangan may birth certificate sila. Kung hindi traceable like wala yung middle name, mga ganon. I hope that you get the point na kailangan traceable siya in terms of yung mga birth certificate ninyo. Kaya nga I mentioned before sa ating immigration vlog na kapag ganyan, minsan naghahanap sila, di ba, yung kapag kanununuan, kapag malayo na kayong magkamag-anak. Kasi nga, dubious yung pagiging relative at dinideclare ni passenger. Second mong kailangan patunayan with Swiss is may capacity yung mag-i-sponsor sa'yo. So, syempre, bukod sa capacity, dapat meron din siyang pananagutan na
i-sponsor ka niya overseas kasi whatever happens dahil in-invite ka niya, dapat siya ang may responsibility sa'yo. So ano bang hinahanap ng immigration officer? Affidavit of support and guarantee. Dapat ito po ay napa-apostille or authenticated sa Philippine Embassy on the country of your destination. Actually, yung mga specifics niyan, Wiswis, meron tayong separate vlog para dyan at ilalagay ko yung link niyan dyan sa ating description box, or if not, punta lang kayo sa ating YouTube channel at makikita ninyo yung playlist natin doon about immigration at meron tayong comprehensive immigration guide para sa mga sponsored nating travelers. Next, kung babanggit sa inyo para sa mga sponsored nating passengers, just a quick review lang tayo dito is kailangan ninyong patunayan na yung nag-invite sa inyo is nandoon nga talaga sa pupuntahan ninyong bansa. So, halimbawa, si mama or ako, imbitahan ko siya papunta ng Kuwait, kailangan may copy siya ng aking latest overseas employment certificate at yung residence ID ko doon sa Kuwait. So, at least makikita ni immigration officer na, okay, meron talaga siyang kamag-anak, na kamag-anak niya talaga yon, na may capacity si kamag-anak na mag-invite at doon nag-work si kamag-anak. So, ibig sabihin, panatag yung immigration officer na hindi ka maghahanap ng work, or kung maghanap ka naman ng work, at least meron kang sandalan kung ano mang mangyari, or panatag sa immigration na hindi ka ni-recruit ng agency illegally overseas. So basically, Wiswis, you are what you declare. Your documents are according to your background. Just be honest mga Wiswis, kasi minsan naman nakikita nila na kahit sa totoo lang kung maghahanap ka ng work sa ibang bansa, kung talagang kaya mo naman yung sarili mo, na hindi ka naman yung parang mukhang mapapasok sa mga hindi magagandang bagay, minsan pinapalusot naman nila, pero very very rare case yon. And I don't really recommend that, kasi kung maghahanap kayo ng work sa ibang bansa, please, I suggest dumaan tayo sa legal na paraan, kagaya ng pag-a-apply through the Department of Migrant and Workers, or magkaroon talaga tayo ng local agency na contact ng ating government dito sa Philippines, para kung ano man ang mangyari sa atin overseas, merong mapapanagot yung government natin. A few minutes have passed at in-announce na ng ground crew ng Cebu Pacific ang ating final boarding gate. Yan mga Wiswis, nandito na tayo ngayon sa pinaka-final gate assignment natin, which is gate number 105. Whereas originally, yung naka-mention sa ating boarding pass was gate number 104. So mga Wiswis, lagi kayong mag-check ng inyong boarding gate, ugaliin ninyong makinig sa mga announcement at mag-cross-check din kayo sa mga gate staff para at least hindi kayo maiwanan ng inyong flight. Boarding time na, Wiswis! Don't you love the feeling kapag pasakay ka na ng airplane papunta sa inyong destination? Honestly, this is what I like about Cebu Pacific. Kahit na low-cost carrier siya at medyo maliit yung legroom, it's that yung aircraft nila is mabango and malinis. Tapos, for what I know is usually bago yung mga aircraft nila sa fleet. So, of course, magaganda pa yung view sa window. At ayan, makakapag-video tayo ng maganda-ganda. For this flight mga Wiswis, nag-order ako ng ating in-flight meal kasi hindi nga tayo nakapag-breakfast sa bahay dahil I was expecting na mahaba yung pila sa immigration. And contrary to what I have expected like few months back, ang bilis na naging experience natin, very smooth siya. So ayan, gutom na kami ni Mama. I'm hoping na wala tayong delay for our departure today. So far, wala namang any announcements for any flight disruption. On time naman tayo, and I'm hoping that we can push back at 7, and hopefully by 7:30 we are airborne, and siguro mga around 8 o'clock nakakapag-serve na sila ng kanilang in-flight meal. Mag-review din tayo ng kanilang in-flight meal mga Wiswis. So ayan, mamaya I'll update you again later kapag nag-push back na tayo and rolling na tayo for departure takeoff.
right now mga wiswis, nakapag-off na yung seatbelt signs. So yung mga cabin crew is nag-distribute na ng aming arrival cards and custom declaration forms. For us, actually, bago tayo mag-board ng flight, humabol ako ng last minute online application ng ating immigration arrival cards for Taipei. So ilalagay ko din yung description niyan below. Pero just to be sure mga wiswis, humingi pa rin ako nitong arrival card kasi mahirap na pagdating ng Taipei, baka alam mo na masungit yung immigration or mapagalitan pa tayo na hindi nag-fill up. So just to be sure at maiwasan natin yung hassle sa trip, kasi ito rin yung customs declaration form. Pagkakaalam ko mga wiswis, bawal magdala ng kahit na anong food, Roman yan or Coke sa Taiwan kasi i-intercept nila yan upon arrival mo. Kahit nga yung in-flight meal, hindi siya po pwede na ipasok mo sa Taiwan. So kailangan mo siyang ubusin talaga once na serve na yung cabin crew. So, yan, para sa kaalaman ninyo, at least aware kayo kung ano yung mga dapat ninyong expect when you're traveling to Taipei. Habang nag-fill up ako ng aking customs declaration form mga wiswis, sinerve na nung cabin crew yung ating in-flight meal. Ang aking food for breakfast natin sa flight na to is yung beef adobo, whereas for mama, ang in-order kong food niya is yung char siu chicken. So, hindi ko kasi makifeature sa inyo yung char siu chicken dahil hindi kami magkatabi ni mama. Sa pagpabalik na lang natin na flight dahil doon magkatabi na kami. So, yan. So, reviewin natin yung kanilang char siu chicken kung masarap ba siya. So, buksan na natin ang ating beef adobo. Sabi ni mama, nag-feedback na siya. Hindi pa kasi ako nakakakain si mama, kumakain na siya doon. Ano daw, masarap daw yung char siu chicken niya. So, may review lang natin yun kapag pabalik na tayo kasi doon magkatabi na kami. Ngayon hindi muna dahil pareho namin gusto ng window seat. Medyo maalog yung flight dahil we're flying over some mountain ranges. Mountain ranges to dyan. At yun yung itsura ng ating beef adobo. Let's see kung masarap siya. And we're done having our in-flight breakfast with Cebu Pacific Air's beef adobo meal. And what can I say about the food? It's actually great. I did not expect wiswis na masarap yung food nila. Pwede nung panlaban sa mga legacy carriers. For me, worth it naman yung binili naming beef adobo at walang halong etchos yan wiswis ha. Hindi ako may masabing masarap or para lang hindi makapanira. But for my taste buds, although subjective, masarap siya at worth it. From mama's feedback naman, kinalabit niya ako dito habang hindi ko pa nabubuksan yung food. And she said na ang sarap natin daw nung char siu chicken ng Cebu Pacific. So 1 point for Cebu Pacific for that. Nag-roll out na din yung mga cabin crew ng kanilang in-flight merchandise and syempre, para remembrance natin ngayong Taipei trip natin, kung last time kasi yung sa Hong Kong, although hindi siya official aircraft na model ng Cathay Pacific, bumili pa rin ako online sa Lazada kasi gusto ko meron akong something remembrance ko on my flight as an airline enthusiast. So ngayon naman, ang trinay natin ay ang binili ko pala itong sa Cebu Pacific, itong Airbus 330 aircraft model nila. Ang cute-cute na aircraft mga wiswis. It's only 1,050 pesos. Check out their menu cards para makita ninyo yung kanilang merchandise items. And since we still have around 40 minutes before our arrival in Taipei, I will again resume my time. I will take my time pala to fill up yung ating arrival immigration cards, pati yung ating customs declaration form. By the way, I will take this opportunity mga wiswis para bigyan na ng shoutout si Clydeen. Hi Kai, if you will be watching this vlog, thank you so much dito sa Spirited Away nating ballpen. From Taiwan din ito. So ayan, ako naman ngayon napupunta ng Taiwan Kai and makikita ko rin mga ganitong items kasi gusto ko yung Spirited Away and dahil dyan, naging favorite ko na din itong si No Face.
Wiswis, welcome to Taiwan! So right now, papunta na tayo doon sa may claimant natin ng ating binook na Wi-Fi sa Klook. Mga Wiswis, dito yon after finishing all your arrival formalities kagaya ng pag-clear ninyo ng inyong handbag sa customs. And like I told you earlier, bawal nga talaga yung mga fruits or any meat, cook or uncooked man siya, bawal yun dito sa Taipei. Tapos mag-clear kayo ng immigration. Then after immigration, claim ng baggage, and eto na, arrival area na tayo. Nakikita lang natin noon itong mga Wiswis dito sa mga YouTube videos. So, ngayon nandito na din tayo. Ayan, so papunta na tayo ngayon dun sa may Klook counter nila. Dito lang yan sa may arrival hall area. And we already collected our Wi-Fi modem, and at the same time yung binook nating Easy Card dito sa Taiwan Wiswis. Kung nung nag-Hong Kong tayo before, kailangan natin ng Octopus Card para makapag-purchase ng mga things na kailangan natin sa mga convenience store, tsaka magagamit din natin siya doon sa mga train. Dito naman sa Taiwan, ang ginagamit nila is yung kanilang Easy Card. At the same time, ito yung ating binook na Wi-Fi modem. Dito yan makukuha sa may Klook counter sa may arrival area, mga Wiswis. Kasama na sa loob nito yung inyong Wi-Fi modem, cable, at saka yung mismong charger niya. By the way, Wiswis, kapag claim na ninyo yung inyong Wi-Fi, just for your information, hinihingi nila yung inyong credit card details para insurance nila na kung sakaling ma-damage ninyo yung item or mawala during your trip, doon nila i-collect yung charges na applicable doon sa naging damage or kapag nawala yung inyong Wi-Fi modem. So be careful sa inyong journey, mga Wiswis, ha? Pero mag-e-enjoy pa din kayo. Sa totoo lang, medyo underwhelmed ako dito sa airport nila, mga Wiswis. Siguro kasi ang taas ng expectations ko. Kasi alam ko yung EVA Air is isa siya sa mga world-class airlines. And of course, as a world-class airline, di ba, kasama nun mag-resonate sa'yo yung inyong home-based na airport. And ayun, medyo maliit lang pala talaga tong airport na to, mga Wiswis. Right now, papunta na kami doon sa may MRT nila para makapunta tayo sa may mismong Taipei na city. Kasi for this season, dito sa ating visit sa Taiwan, we'll be going to, or we'll be staying rather, sa Ximending area. Ang oras natin ngayon, let's ask Mama. Anong oras na, Mama? It's 10:53. Nag-arrive kami dito 9:15. Medyo matagal din pala, no? Kahit na ang liit lang nung airport na to. Kasi ang hirap nagbablog tapos nagpipicture. Ayan, so for what I know, may dalawang klase daw ng train na pwedeng sakyan dito. Yung dire-diretso na or yung parang may hinto. So, doon tayo syempre sa dire-diretso para mas mabilis yung time natin. Although, I'm expecting that we'll arrive around 12 at hindi pa pwedeng mag-check-in for departure, I intend to leave our bags at the hotel para makapagpasyal-pasyal muna tayo sa Taipei and makapag-lunch kami ni Mama. So, update ko ulit kayo. Nandito na tayo sa kanilang train station, mga Wiswis, at kung mapapansin ninyo, meron dong display sa taas ko. Diyan makikita ninyo kung ano yung timings ng train nila, at ang sabi sa mga other vlogs, updated daw talaga yan kung anong time dadating yung train dito. So tara tignan natin. Kung mapapansin ninyo, yung arrival no commuter train which has several stops is at 11:07. Ang time kasi natin ngayon is 11 o'clock. So after 7 minutes, dadating na yung commuter train which has many stops. And then next one is the express train which will arrive at 11:13. Yun yung color violet. From my understanding, mga Wiswis, may signage yan mamaya dun sa train or may color coding yung gilid mismo ng train kung yun na ba yung commuter train or yun yung express train para mas mabilis nating ma-distinguish kung ano bang tamang train yung sasakyan natin. Tara, pasok tayo sa loob.
Kung mapapansin ninyo mga Wiswis, pagbaba ninyo from the airport terminal going dito sa platform ng trains, merong dalawang side. So be very careful ha when you are choosing the platform that you will board the train. For example, itong side ko na ito, nakalagay, ito yung platform number 2 at nakalagay sa signage from Airport Terminal 1 going to Taipei City. Kasi kapag sa kabila kayo mga Wiswis, papunta kayo ng Terminal 2. Again, kung mapapansin niyo mga Wiswis, yung gilid ng train, meron siyang color blue na parang indicator. Ibig sabihin yung train na yan yung train na marami yung stop. Pero kapag doon kayo nag-board sa may color violet, yun yung train na express, which means to say na limited lang yung stops niya at mas mabilis kayong makakarating sa inyong destination. In our case, our intended destination for this trip is going to Taipei Main Station. And from there, we will connect to another line going to Ximending. You've been hiding in the shadows way too long. You always thought that you were weak, but babe, you're wrong. We've just arrived here at Taipei Main Station mga Wiswis. So, ang time natin ngayon is 11:53. It's like around 40 minutes of travel from Taipei Taoyuan International Airport papunta dito sa Taipei Main Station. Gamit pa natin nun yung express train mga Wiswis, so you have to take into consideration yung inyong commute time from the airport terminal going to Taipei Main Station. Now, from my memory, or if my memory serves right, ang next nating pupuntahan is yung color blue na line, which is Banan Line. Madali lang naman mag-navigate dito mga Wiswis. Take it from me na nakakapag-travel na din. Basta magbasa-basa lang kayo at magtanong kung medyo confused. Pero for now, hindi muna natin kailangan magtanong kasi very easy to navigate siya mga Wiswis. That's what I consider as tourist-friendly na isang city or destination kapag hindi mo kailangan magtanong sa lokal kasi syempre nakakahiya, di ba? So, magbabasa-basa lang kayo at ayan, nakikita namin na susundan lang namin yung mga direction papuntang Blue Line or Banan Line. Tara, punta na tayo! I know that it's time you let that spark out. You've been hiding in the shadows way too long. Wiswis, we've just arrived in our final destination here in Taipei, which is Hotel Midtown Richardson, which is at Ximending in Taipei, Taiwan. Kung nagustuhan niyo po ang ating episode today at marami kayong natutunan, please wag po ninyong kalimutan na mag-like sa ating YouTube video and show your support by subscribing to our channel and turn on your notifications bell para updated kayo sa ating mga future contents. Muli po, ako po si Chan, ang inyong kaibigan, nasan ka man, and together, let's create a world that is less lonely and more friendly for everyone. Dahil dito sa Only Chance, you always have a friend. Marami pong salamat sa panonood mga Wiswis, and bye!